Okay, so given the situation, the force acting per member length of the dam are as follows. So you're given F1 of 275. Okay? And then F2 is 165. And then W is 650 at the W. And lastly, yung theta is 60 degrees. Okay? And then, correction lang, may naputol dito. Dapat ito ay 1.2 meter. Ayan. So, given naman lahat ng dimension. So, first question, what is the net sliding force acting on the dam? So, here we have to note that yung tinatanong niya sa atin is ano yung magpapa-slide sa dam? Yun lang yung tanong. Ano? So, of course, yun yung total horizontal force acting on the dam. So, pwede na papunta dito yung sliding, pwedeng papunta dito yung sliding. Depende kung ano yung mas malaki. Pero apparently dito, mukha naman na ito yung mas malaki, pero it is still to be verified. So anyway, yung net force natin in sliding is just the X component of the resultant force nitong force system na to. Bali, kunwari na lang, ito yun. Yan yung Rx. Okay, so to solve for Rx, that is just equal to summation of forces along X. Okay? So, ano-ano yung mga forces along X? So, we have 275. Assume ko nga pala na to the right is positive. So, 275. Ano pa? Yung X component nito. So, ano bang X component nito? So, para makita natin kung anong X component niyan, we can draw a horizontal line here. Kasi alam natin na 60 to. So, therefore, 60 rin to. Ngayon, dahil itong line na to is perpendicular dito, no? Perpendicular yan. So, ibig sabihin, kung 60 to, itong kabila, 90 minus 60 or simply 30 degrees. So, we can make use of the 30 degrees kasi yan na yung ano niya angle niya from the horizontal. So, therefore, yung x component nito will just be this value times cosine of 30 to the left. So, minus. Ayan. So, and then wala nang iba. No? Wala na tayong ibang x component. So, that's it. So, 275 minus 165 cosine of 30. So, that gives us 132.11 kilonewtons. And that is already our answer. So, yan ngayon yung magpapaslide sa dam. And ang direction ng sliding papunta dun. Kasi yun yung nag-govern. Mas malaki pa eh. Okay? Next, number 2. The coefficient of friction. So, by the way, our answer here is letter C. Okay, number 2. The coefficient of friction at the base of the dam is 0.3. Find the friction force which resists the sliding of the dam. So, syempre, alam naman natin na meron ditong friction. Kasi mangyaring impending motion yan pag ganito eh, di ba? Yan yung impending motion yan. Okay, so ibig sabihin yung friction mo, kabaliktaran yan sa pag ganito. Friction force. Okay? Now, what is the friction force that at the base of the dam? So, di ba yung friction force nakadepende sa normal force? Okay? Kasi ang maximum friction force, if you recall, is mu times n. Okay? Now, how do I solve for n? So, to solve for n, kailangan natin mag-summation ng forces kasi yung n na yun, normal reaction eh, di ba? Pwede ka mag-summation ng forces. Or just to be in line with how analysis of dam is being taught in the university, just to be aligned, no? Masasabi natin na yung vertical component ng resultant, Ry, netong lahat ng forces na to, okay?
yun yung magiging equal dito sa normal reaction na to. Di ba? Kasi same lang yun. Pag nag-summation ka ng forces vertical, etong n, masosolve mo. Pero yung value nun is just the vertical component of the resultant of these forces. Okay? So, anyway, ano ba yung Ry? So, summation ng forces y. So, at this time, I will assume downward positive. Kasi lahat naman ng forces yan downward, no? So, that means, that means we have yung 650, pababa. Tapos yung y component itong 165, pababa din. So, 165 sine of 30. And in this case, wala nang iba, yun lang. Kasi wala namang y component to eh. So, ito lang, tsaka to. Okay, so therefore, we have Ry to be equal to 650 plus 165 sine 30. So, that gives us 732.5. Okay? Now, again, like I said earlier, if you take summation of forces vertical equal to 0 for equilibrium, lalabas lang dyan yung n mo equal sa Ry. So yung n natin ay equal. Kaya ang mangyayari, kaya yung discussion sa atin sa analysis ng dam, yung frictional force na daw natin dito is mu times Ry. At dyan ang galing yung factor of safety. Dagdag ko lang sa discussion, ha? Factor of safety against sliding. So, di ba ang factor of safety against sliding is mu Ry over Rx. Saan ba galing yan? Pag sinabi kasi natin factor of safety, gusto lang nating ma-quantify gaano ka safe yung stability ng dam. In this case, sa pag-slide. So, paano malalaman kung safe siya? Kailangan daw yung factor of safety mas malaki sa 1. Ano bang ibig sabihin kapag yung factor of safety mas malaki sa 1? Ibig sabihin yung friction force mas malaki dun sa force na nagpapaslide. So that's why kinukuha natin itong ratio na to. Pero itong ratio na to, nanggaling lang talaga yan sa ratio ng maximum frictional resistance over yung net force na magpupush dun sa dam. Okay? So, kailangan, syempre, yung frictional force ay mas malaki. Kaya dapat ito ay greater than 1. Yun yung idea. Na? So, anyway, ito yung alam kong alam ninyo na formula. Pero wag nyo kasing i-memorize, no? Intindihin nyo para, or alamin nyo kung saan galing para kahit na makalimutan nyo sa mismo exam, meron kang way para maalala siya. Meron kang, kumbaga, plan B. Kumbaga, parang backup sa utak mo. Paano mo siya aalalahanin pagka nakalimutan mo? Okay? And ang sikreto doon is alamin mo saan galing yung formula. Alamin mo yung pinanggalingan niya, pinaka-origin niya. And at kapag nalaman mo na kung saan siya nanggaling, minsan kahit kalimutan mo na yan. Yun yung maganda doon. And yun yung difference ng nadadalian hindi naman nadadalian, pero mas malaki ang chance na pumasa sa exam compared sa hindi. No, kasi yung hindi, puro kabisado lang 'yan. Our brain have their limits, 'di ba? Meron limitation 'yan eh. Meron lang maximum capacity na kaya mong ma-memorize eh. So, as much as possible, we try to minimize the memorization. We want to understand para ito nga, applicable siya sa statics eh, no? Statics siya, hindi naman siya talaga hydraulics eh. Statics lang yung analysis dito eh. Kaya naitatanong din itong ganito sa PISAD, no? Sa Principles of Structural Analysis and Design na part ng board exam natin. Anyway, so to answer this, actually, ang tinatanong naman sa atin, friction force lang eh. So ito lang yun. Diba? So, bali, ito yung Ry. So, therefore, yung friction force will be 0. Ano ba yung mu? Ito yung mu, 0.3. 0.3 ng 732.5. So, we have times 0.3 lang. So, we have 219.75. So, yun yung maximum friction sa base ng dam. Okay, so kapag compare natin, kita nyo, yung magtutulak 132 lang. Yung maximum na friction na kaya ni da, na dun sa base 219. So safe to so far, no? Safe siya.
against sliding. So anyway, we can choose letter B for our answer sa number 2. Last question, what is the maximum bearing pressure at the base of the dam? So pinapahanap yung yung soil pressure dito sa ilalim. Yan, yung soil pressure diyan. Okay, so paano hanapin 'yon? Well, medyo mahirap siyang hanapin na basic na medyo mahirap siyang hanapin kung lahat ng forces na to hiwa-hiwalay. Yun yung tandaan nyo. Medyo mahirap siyang hanap. Kaya siyang hanapin pero medyo mahirap kung hiwa-hiwalay itong mga forces na to. Kaya ang ginagawa natin, pinagko-combine natin sila into a single equivalent force. And ano yun? Ano yung single equivalent force ng isang force system? Yun yung resultant force. Okay? Kaya nga, di ba, kanina, inuna ko na kagad na ito Rx, X component ng resultant. Ito Ry, yan yung Y component ng resultant. So, ibig sabihin, ito na ngayon yung X component ng resultant, Y component ng resultant. So, ibig sabihin, yung resultant, parang paganto yung direction. Paganyan. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko, para hindi ako mahirapan maghanap ng maximum bearing pressure, since nakuha ko na naman yung RY tsaka RX, ang gagawin ko, papalitan ko na itong mga forces ko, bali tatanggalin ko na yan lahat. Ang iiwan ko na lang, itong RY tsaka RX. Okay? Gagawin natin. So, bali, kunwari, ito yung dam. Yan, kunwari yung dam. May tubig dito. May tubig dito. Ayan. Pero, ngayon, ito yung base, no? Yan yung base ng dam. Okay, so far, ang alam natin, meron niyang RY. Tapos meron ding RX. Okay, so ito ngayon yung itsura ng resultant, force. Yan, hindi, iba-broken line ko lang kasi hindi naman natin yan i-combine eh. Okay, so yan. So ngayon, ayan. So ngayon, alam natin na nandito to. So actually, pwede mo ilipat yan kahit saan eh. Basta nasa line of action ka lang ng force. Okay? And preferably, lalagay natin siya dito. Nalalagay natin siya dito sa base. Okay, para mamaya kapag nag-moment tayo, hindi na natin isasama. Kasi ang goal dito guys, malaman natin kung saan to located sa base. Okay? Kung saan siya located. Lagyan ko nga pala ng value. Ito ay 732.5. Ito ay 132.11. Ayan. Okay, so ayan. So ngayon, gusto kong malaman naman saan siya mag-a-act sa dam. Okay, and para malaman natin kung saan siya mag-a-act sa dam, ilagay natin siya dito sa base. Ayan, dyan siya ilagay. Para alamin natin to, saan to located. Preferably from the toe. Okay, tawagin natin na X bar. Yan. Okay? Tapos may mga measurement naman yan. Itong measurement nito, 5 point, ano yan? 5.4 meters. Okay. So para mahanap natin yung location ng resultant, ano ang gagawin? So balik na naman tayo statics. Paano ba natin nalalaman kung saan located ang resultant force? We will apply Varignon's theorem. No? By Varignon's theorem. So number 3 na tayo ha. Okay, so anong sinasabi ni Varignon's theorem? Yung moment ng resultant ay equal lang sa summation ng moment ng mga components. Ano yung mga components? Bali yung original forces. Bali yung moment nito mga to. Yung mga original forces eh. Diba bago natin palitan, parang ganito kasi yan eh. Parang ganito kasi yan. Yung original forces dito, ano nga to? 275, 650, tsaka 165. Kumbaga yan, equal lang dito. Kasi resultant nga eh. Ibig sabihin, papalitan natin to mga to neto.
Okay? At ang sabi ng Varignon's theorem, yung moment daw ng resultant dapat equal lang sa summation ng moments. Ito mga original na components. Okay? So, i-moment tayo. Saan tayo mag-moment? So, sa tone na lang tayo mag-moment. Okay? So, unahin ko na yung moment ng resultant. O, ito yun, di ba? Bali, mag-moment yung Rx papunta sa to, 0 yun. No? So, Rx times 0. Plus, assume ko nga pala counterclockwise positive. Plus Ry times X bar. So, yan na yung moment na resultant. Equals yung moment ng mga components. So, dito naman tayo titingin. Okay? So, dito tayo nagmo-moment sa to, ha? Okay, so unahin ko na tong 165 na to. Yung 165 na yan, hindi na natin kailangan i-component yan kasi meron na tayo ng perpendicular distance or yung moment arm na 1.8. Tapos ang rotation niya is counterclockwise. So we have 165 times 1.8. Okay? I-next ko na itong 650. So ang distance niya naman dito, kung yan ay 2.1, ito ay 5.4, that gives us 3.3 meters. So therefore, we have 650 times 3.3. Tapos, again, counterclockwise yan. And lastly, yung 275, ang moment arm naman nun, kasi horizontal siya. So, ang moment arm niya from the toe ay ito, 1.2. Okay? And the rotation is clockwise. So, ganito. Ayan, yan na yung ano natin. Tapos, ito, lagyan ko lang ng value, ah. Ito ay 732.5. And from there, we can solve for x bar. Okay, that gives us 2.88. Okay, so ibig sabihin, yung resultant natin is acting 2.88 mula sa toe. Okay, so let me just redraw that here once again. So parang ganito na yan. O dito na lang. Hindi, wag na. Baguhin natin. Bagong drawing. Ayan. So bali, ganito na yung mangyayari. Di ba ito yung soil? Yun yung soil. Eh. Okay, so bali, ang nangyari na, simplify na natin, na meron ditong force na ang value ay 732.5. Actually, meron ding RX pa. Kaya lang yung RX wala siyang ano eh, wala siyang contribution dun sa bearing pressure ng soil. Kasi ang mangyayari lang, 'di ba ang bearing pressure ng soil ano yan eh, yung ito bearing stress pag ganyan. Pag ganyan yun eh. So ito lang yung merong effect. Okay, pero lagay ko na rin yung RX no for the sake of completion. So RX ayan nandiyan. Pero again, walang siyang kinalaman dun sa bearing pressure. So ngayon ganito yan. Sa ilalim ng dam, kapag tumingin tayo sa bottom ng dam, ang makikita natin ganito. Di ba? Ito yung buong length na yan. Tapos, may pahaba. So, itong pahaba na to, this is just 1 meter length. Bakit 1 meter? Kasi di ba nag-a-analyze tayo ng dam, we are only considering 1 meter length. Yung papunta doon. At saka sinabi rin naman sa problem. Yan. 1 meter itong kinoconsider natin. Okay, kaya pag tumingin ka sa base, ganito makikita mo. Tapos ito, 5.4. Ayan. Okay? So ngayon, dahil yung base natin rectangular lang naman, ang centroid niyan nasa gitna. Ito yung centroid niyan. Okay? Nasa gitna yung centroid. Alright? So dahil nasa gitna yung centroid, makikita natin ngayon na itong Ry, meron siyang certain eccentricity or distance from the centroid. So ito kasi na-prove na natin earlier na ano nga to? 2.88. 2.88. Tapos yung gitna natin, itong centroid nung bottom is half ng 5.4 and that is 2.7. So therefore, meron tayo dito nung tinatawag na eccentricity. Okay, at yung eccentricity na yon can be calculated. That is just 2.88 minus 2.7. So bakit ba importante yan?
So, importante yan sa pag-compute ng bearing pressure. Kasi supposedly, kung etong RY na to, tumama dun mismo kung saan yung centroid ng bottom, ang magiging reaction ng soil sa baba ay uniform, ganyan, uniform siya. Kasi dun siya mismo sa gitna eh, axial, ibig sabihin actually loaded na siya, di ba? Kaya lang meron siyang konting ano dun, konting distance or eccentricity. Anong effect nun? So magiging effect nun, magkakaroon ka ngayon ng bending moment. So meron ka ngayon combined axial and bending dun sa bottom ng dam. Okay, so ilagay ko dito ha. So magkakaroon tayo ng combined axial. Yun pa rin yung RY. Tapos meron ka ng moment na pag ganito. M. Okay? So that's why ang magiging itsura ngayon nung nung pressure diagram ng dam natin ay ganito. Kaya potentially ganito may itsura. Ganyan. Okay? So ito ngayon yung maximum. Dito sa kabila, meron kang minimum. Okay? So how do we compute that stress? O di ano na, combined action and bending na to. So yung stress sa maximum ay equal sa, so assume na lang natin dito na dahil soil kasi pinag-uusapan dito eh. Assume na lang natin dito na positive yung compression, tapos negative yung tension. Okay, so as you can see, yung RY natin magbibigay ng downward, so compression sa buong yan. So ang stress nun is RY over area ng dam or area ng base. Okay? Plus yung moment. So dito tayo nag-analyze sa max. Dito yung max. Ito. Okay? So yung effect ng moment dyan ay compression. So plus MC over I. I ng base. Okay? Kasi ang pinag-uusapan natin na section itong base. Ito. Okay? So ano yung RY? Ang RY ay 732.5. Ang area ng base ay yung rectangle. So 5.4 times 1. Plus, ano yung moment? Oh, dito muna, kumpitin muna natin yung moment. Ang moment is just RY times E. Okay, so that is 732.5 times 0.80. So that is 131.85. So 131.85 C. Ano yung C? So ang C again, no? Galing sa neutral axis. Ito po yung neutral axis natin kung saan yung centroid. Ito yung C. Papunta dun sa fiber na ina-analyze natin. Yung C na yan is just 2.7. Okay, so C is 2.7 over I. So ano man yung I? So ang bending moment natin is about this axis. So yung I natin, rectangle lang. So BH cube over 12. So yung B natin, ito. Yung H natin, ito. Kasi dapat yung naka-cube, yung perpendicular sa axis of bending. So we have 1 times 5.4 cube over 12. Ayan na. So that will be our maximum soil pressure. Okay, that is 162.78 kilopascals. Kasi ano to eh, kilonewton to meter squared. No? Ganon din to, kilonewton meter to, ito meter to the fourth. So, cancel yung dalawang meter, may iwan na meter squared. So, kilonewton per meter squared is kilopascals. And that will be our answer. So, ano yan? 162.70. Ayan. So, kung memorize nyo naman yung formula ng ano dito, ng stress sa dam or yes, ng bearing stress dito sa dam, pwede naman gamitin yan. Pero guys, dito lang yun galing.
Okay, kaya ako, I'm a, um, um, ako medyo ayoko ng, as long as duplicate lang yun, halimbawa, duplicate lang yung Formula 9, hindi ko na yun kinakabisado. Kasi madodoble lang yung kailangan mong isipin. Tsaka, anong nangyayari kasi, nako-compartmentalize yung pag-aaral mo, yung pagre-review mo. Ibig ko sabihin sa compartmentalize is parang iisipin mo na kapag dam, ito yung gagawin. Ito lang specifically yung mga gagawin na steps or formula or etc. Kapag beams, ito naman yung gagawin. So, wag kayong ganun, no? Ang isipin nyo, hanggat merong connection yung magkaibang topic, i-connect nyo para isa na lang yung tatandaan mo. Magiging madali lahat. No? Kagaya nito, hindi ko nakabisado yung merong 6E pa yan eh. 6E over B squared. Yung F max. Hindi nga, derive natin. Pwede naman i-derive eh. Um, derive natin ah. So yung F max galing sa Ry over area ng base. So yung area ng base ay kung ano man to, tawagin natin B. Yung length sa to, B yan, di ba? B. Tapos 1 meter lang naman yun. B times 1. Tapos plus yung moment. So yung moment kasi Ry times E. Ayan. Ito yung moment eh. MC. Tapos yung C natin, ito, paano ba ito nakuha? Di ba B over 2 yan? So B over 2. MC over I. Ang I naman natin ay 1 meter tapos B cube over 12. So 1B cube over 12. Ayan. So we can factor out Ry. May iwan 1 over B plus etong 12 na to, tataas doon. Tapos may 1/2 ka dito, magka-cancel. So magiging 6 na lang. So magiging 6E. So 6E over, tapos etong B na to, magka-cancel, so B squared na lang yan, no? So magiging B squared to. B squared. Tama ba? So yan. Actually, ano pala, ang ginagawa pala ng iba, ang ginagawa pala, fina-factor out, kasama yung B. So, kasama yung B. So F max is equal to Ry over B, 1 plus 6E over B. Ito ata yung ginagawa nila. Ayan. Pinapamemorize yan. Well, you can memorize, no, if you want. Pero that's that is from from combined action and bending na concept. Okay? At saka yung minimum, ang mag-iiba lang kapag minimum yung kailangan mo, di ba dito 'yon? So ang magiging pagkakaiba lang is dito sa side na to, tension yung moment. Kaya magiging minus lang to. Kaya pag naging minus yan, magiging minus to, magiging minus to, magiging minus to. So yung minimum ay Ry over B, 1 minus 6E over B. Check nga natin kapag yan yung ginamit. Ry, 732.5 over B. No nga yan, 5.4 times 1 plus 6E.18 over B, 5.4. Ayan, same. Okay? Pero ako, hindi ko na to memorize. Never ko tong memorize kahit nung estudyante pa ako. But again, it's up to you. So that's our answer and that's how we solve this problem. Any question?